And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, time show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa ating lahat, and ako po ay naniniwala na sa oras po na ito ay patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon, and maraming po salamat sa impormasyong pangkalusugan for those tips na naibigay po sa atin. And ako po ay naniniwala na patuloy tayong pagpapalain ngayon ng Panginoon the more, because we're going to talk about the spiritual side and how to be healthy spiritually. Yan ang pinakamaganda sa ating The Baptist Lunch. And ngayon po ay sa ngalan ng ating mahal na pastor ay ating pong bubuksan ang programang ito, and of course, he is the main host of the Baptist Lunch, and as the assigned speaker for the young people, ay meron din po tayong bisita sa oras po na ito, young people. And I hope you're ready to pay attention, young people. Alam ko iba sa inyo may klase na kayo online, kaya nga tinitingnan ko po kanina yung mga viewers po natin hindi na katulad dati. Well, we understand that because of course may mga pasok na yung iba, and doon yung nakala. Pero sabi ko nga sa aking area, just want to say this to encourage you sa aming pong area, sabi ko nga, mas maganda, let's always find a way that that we will not excuse ourselves from our spiritual growth. Yan, pinakamaganda po yan, mga kapatid, ay alam niyo po, we believe that God is our provider. Amen. So if we believe that God is our provider, patuloy tayong manalig sa Diyos na if we always prioritize God or yung programa ng Diyos para sa ating ikalalago spiritual, at the more na mapapalapit tayo sa Panginoon, I believe He will always give the things that are necessary for our living in this for our living while we are here in this world. You see, kaya sabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of God, di po ba? And all these things shall be added unto you. So lahat mo nang hinahanap na, so for all these things do the Gentiles seek. See, ano po yun? Yung mga kailangan. Ipoprovide ng Diyos yan as long as we'll just prove it to God that He is our priority. That's why, ngayong tanghaling ito, habang kayo po ay nanananghalian, I would like to encourage you young people to stay tuned in, that I believe na ngayon pong oras mo na ito ay pagpapalain po tayo ng Panginoon sa mensaheng mapapakinggan po natin mula sa ating guest chef. Yan, guest spiritual chef for The Baptist Lunch. At bago tayo magtuloy-tuloy, tayo po muna ay manalangin. Let's close our eyes and bow our heads. Let's pray. Heavenly Father, thank you, God, for this day that you have given to us. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo po pag-aalaga po sa aming spiritual na kalagayan. Salamat, Panginoon. At patuloy niyo po kami binibigyan ng pagkakataon na patuloy na maging malapit sa inyo at patuloy na maging malago bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos. Hinihiling ko po, O Diyos, na sa oras po na ito, ang segment po na ito ng programa is for the young people. That's why I'm asking you, Father God, to please, O God, huwag niyo po hayaan na ang young people ay madistract ng mundo o ng diablo o maalis ang attention nila sa primary thing na kailangan po nila. At hinihiling ko po na patuloy niyo po paunahan, Panginoon, namin tagapagsalita. Give him, O God, the wisdom, knowledge, and understanding, and even to us, O God, para maintindihan po namin ang mensahe niyo po sa amin. At hindi po kami maligaw at mailigaw ng diablo, Panginoon. We believe, O God, that we cannot understand your word, your message, by our own wisdom. Hindi po namin kaya gawin yun. That's why we need your help. Holy Spirit, O God, please be with us. Fill us so that we will have the right attitude towards our program. All the glory belongs to you, God. Cleanse us from all unrighteousness. Forgive us in all our sins. All these things, Father, we pray in Jesus' name. Amen. All right, we will not take much of our time sa ating pong speaker. At kilala na rin po natin ang ating tagapagsalita, ang ating chef sa tanghaling ito. And I am very glad to introduce to you na ang chef po natin sa tanghaling ito is also my Mista in the Philippine School of Scriptures, Class 2009, Matatag. And ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon at siya po ay patuloy na ginagamit ng Panginoon na mightily sa kanyang gawain. Of course, akin na po i-introduce sa inyo ang ating pong speaker for this program natin, The Baptist Lunch, no other than the pastor of Christian Bible Baptist Church sa Baguio, sa Navy Base. Walang iba kundi si Sir Bernard Biadang. Sir Bernard, Pastor Bernard, magandang
tanghali po sa inyo, Pastor Bernard. Yes, sir. Magandang tanghali din po, sir. Yeah, yes, sir. Salamat po sa invitation. Amen, amen, amen. We're blessed to have you here, sir. And the floor is yours, sir. You can now start and give the message of God for our young people ngayon po tanghali. Okay, sir. So, unang-una, sir, ay nais ko po magpasalamat, of course, sa Panginoon sa privilege na ako po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. And of course, to our beloved pastor, maraming salamat po, pastor, sa patuloy nyo nga pong mga panalangin para po sa amin dito po sa Baguio. And of course, sa host po ng itong programang ito, sa Young People, si Brother Joe. Ay, maraming salamat po for ito yung third time. So, yung dalawang invitation ay yung revival po namin, and then yung last week was tungkol po sa connection po namin tungkol po sa PLDT. But salamat sa Panginoon at sa wakas ay natuloy din po yung pagkakataon at pribilehyo na makapagbahagi po ng salita ng Diyos. And nais ko rin pong kunin ang pagkakataon ito to thank you sa church for praying for us sa nakalipas po naming revival and anniversary. Maraming salamat po sa mga panalangin po ninyo. And then salamat din po pagkatapos kasi po ng revival po namin ay agad po na umatake ang Diablo. Yung isang young people po namin ay literally ay nalagari yung kanya pong kaliwang palm. Wow. Salamat po sa Panginoon. Siya na po ay nakalabas. At Amen. ngayon po ay ongoing po yung kanyang pagpapagaling. And one more thing, siya po pala ay negative COVID. Amen. Kaya yun po yung pinag-prepare po namin na yung result ay maging negative. Kasi alam niyo po dito sa amin, very strict po sila. Maubo ka lang, susundan ka na ng contact tracer. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, as much as possible, huwag tayo magkakasakit. Kasi ganun na po dito sa Baguio ngayon. Ano po? Kaya maraming salamat po, Church, Pastor Hill, Brother Jao, sa inyo po mga panalangin. Okay, please take your Bibles at may babasahin po tayong isang pangyayari dito po sa Book of Acts, chapter number 20. Acts, chapter number 20, doon po sa verse number 7. Ito po ay isang kasaysayan po sa buhay ni Apostle Paul regarding po sa isang young people with the name of Eutychus. Verse number 12 na sabi ng Biblia, and upon the first day of the week, when the disciples came together and to break bread, and upon the first day of the week, when the disciples came together to bake bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued this speech until midnight. And there were many lights in the upper chamber where they were gathered together. And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a pit. As Paul was long preaching, he sank down with sleep, and fell down from the third block, and was taken up dead. And Paul went down and fell on him, and embracing him said, Trouble not yourselves, for his life is in him. When he therefore was come up again, and had broken bread and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed. And they brought the young man alive, and were not a little comforted. Ang pag-uusapan po natin ngayon, at salamat po sa pribilehyo na makapagsalita, lalong-lalo na po sa special group of people ngayon, yung mga kabataan, mga young people. At ako rin po ay dumaan sa pagiging young people, kaya meron din po akong masasabi sa inyo sa tanghali ito. But bago po yan, ay nais ko rin pong tayo po isang daling manalangin. Dakilan namin Diyos, maraming salamat po rin sa pagkakataon na binigyan nyo nga po sa amin. Kami po ay makalapit po sa inyo. Salamat Panginoon sa privilege na makapagbahagi na niyo pong salita. Kinikilala ko Panginoon, dahilan lang po sa biyaya po ninyo, kaya po kami nagsasama-sama, nagtitipon ngayong tanghali para po karalan pong salita. Lahat-lalo na Panginoon, sa libog po ng mga kabataan ito, even your word, Panginoon, kailangan po nila kayo. Dalayan po Diyos, mangusap ko po sa puso ng mga kabataan ito, Panginoon, at huwag niyo pong pahintulutan ng Diablo, Panginoon, ang manguna sa buhay at manguna sa buhay po nila.
At muli, Ama, humingi po ako ng kapatawaran sa anumang pong pagkukulang pagkakasalaan na ayon po nagawa ng sabit ni isip. Ito nga po lahat ng ayon pong samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, pag-uusapan po natin ngayon ay yung kaganapan po sa pangyayari po sa buhay hindi po sa buhay ni Paul, but sa buhay po ni Eutychus. Ang pangalang Eutychus, ang ibig po sabihin ng Eutychus is fortunate. Kaya, ang title din po ng pag-uusapan po natin yon ay, Are you still in church? Young people, ang tanong po sa inyo, are you still in church or are you fallen out of church? Are you still in church or are you fallen out of church? Now, eto po, sa binasa po natin, binanggit po ni Paul na si Eutychus is a certain young man. So, si Eutychus will represent yung mga young people sa panahon po natin ngayon. At maganda po na meron po tayong salita ng Diyos for us to be reminded of the lessons na pwede po natin makuha ngayong umaga. Alam nyo, gaano man kaganda ang church, gaano man kasigla yung pastor po natin na magbahagi o mag-preach ng salita ng Diyos, gaano man ka-excited ang church, o tawagin po natin, gaano man ka-fired up ang church sa ministry, gaano man kaganda ang mensahe, pero kung ang young people will not be careful, ang problema ay sa kabataan. Hindi problema ng church, is not the problem of the pastor. Yeah. It is not the problem of the Word of God, but it is the problem of the young people. So, pag hindi mag-iingat ang young people, they might end up kagaya po ni Eutychus. Ano po yan? He fell out of church. Literally, nahulog po siya kasi sa labas po siya pinuntahan, hindi naman po sa loob. Now, sa kwentong ito, so kung titignan po natin sa kwentong ito, ay meron po tayong matutunan what led Eutychus to fall out of church. Ngayon, sasabihin po natin, hindi pwede mangyari sa akin yan kasi ako po ay faithful na member ng church, ako ay faithful na young people, ako ay faithful sa choir, sa lahat ng ministry, faithful naman ako. Sabi ko nga po sa inyo mga young people, kung hindi po tayo mag-iingat, maaaring makakagaya po natin ang sitwasyon nitong si Eutychus. So, meron lang po akong gustong ibahagi po sa inyo na cause, yung mga dahilan why Eutychus fell out of church. Dito po sa verse number 9. Simulan po natin dito, since yung preaching po, it took Paul mag-preach until midnight. But on verse number 9, kung mapapansin niyo po rito, there sat in a window a certain young man. Sat in a window, di ba? Yeah, Nakakapagtaka sa dinami-dami ng That's lugar right. para upuan. Bakit sa window? That's right. Di ba? Kasi kung ikaw ay talagang interesado ka na makinig ng salita ng Diyos, Yeah. hindi mo pipiliin yung window para maupo ka at makapakinig ng salita ng Diyos. Meron namang inilaan na upuan para doon mo po ang mga tao para makinig ng salita ng Diyos. Exactly. And we all know na yung window, hindi ito yung tamang upuan. So I believe na we can draw something, yung mga attitude ni Eutychus, kung bakit po siya naupo doon po sa window na to. And likewise, sasabihin ko nga po, sa inyong mga young people, wag nating i-deny that etong attitude nito ay makikita lang po natin kay Eutychus. Let's be honest, let's be natin, yes, maaring sa akin, it will fall on me at hindi kasalanan ng salita ng Diyos, hindi kasalanan ni pastor, hindi kasalanan ng church, but the blame will always fall on me. So ano po yung mga attitude that we can draw from this story? Attitude po ni Eutychus. Yeah. Una-una, I think na si Eutychus came unprepared. Yeah. Hindi po siya handa. Ano po? Now, kung talagang excited ang mga young people ngayon, lalong-lalo na po before the pandemic or even merong pandemic na to, if you are excited for a Sunday service, I believe Friday pa lang dapat handa na kayo. That's right. Sabado pa lang talagang excited That's right. na kayo. Or pinakamaganda dyan, the rest of the week, handang-handa na po tayo. And hindi ka pupunta ng church, mag-prepare ka lang on a Sunday.
Yeah. And I believe na ito pong mga instruction na to, ito po ay lagi na pong pinapaliwanag na po ng pastor po natin, laging pinapaalala sa atin ng pastor po natin, ano po, that yung tagumpay po ng ating pong, yung ating pong buhay spiritual is on the preparation, hindi yung performance. Hindi yung pupunta ka ng Sunday na wala kang plano, tapos bigla kang maupo kung saan-saan. Hindi. Dapat nga pinagplanuhan mo na magising ka na maaga para doon ka sa kauna-unahang upuan, umupo. At hindi ka uupo doon sa likuran o doon po sa malapit po sa window. It's not the place for you, young people. Kasi danas ko din po yan eh. Ano po, nasasabi ko ito kasi naging kagaya nyo rin po ako doon. Ganyan din po yung attitude ko noon. Come Sunday, actually hindi pa po ako prepared ng Sunday. Kasi Sunday lang, so kailangan ko pumunta ng church. Ganun lang po yung mentality ko. Sunday ngayon, kailangan pumunta ng church. So wala akong ginawang paghahanda sa akin pong sarili. But yung ating per church, laging ine-emphasize na before Sunday pa lang, you should be prepared. Handa na po tayo physically, mentally, higit sa lahat spiritually. So kung talagang excited po tayo when it comes to service time o yung worship po natin, we should come prepared. Yeah. Handang-handa po tayo. Ano po. And then the other thing na makikita nyo po rito, yung upon knowing na siya po ay umupo doon po sa window, hindi kaya siya po ay preoccupied. Pag sinabing preoccupied po kasi, iba yung nasa laman ng isipan niya. Hindi totoo yung pang maaring presensya niya na andoon, but yung kaisipan niya maaring nasa bahay. Preoccupied po siya, may iniisip siyang ibang bagay, at habang iniisip niya po ito, ayaw niya pong maistorbo. So, parang ganito po yun eh. Hindi ka pumunta sa church para mag-imagine. You go to church to listen. Kasi mga kabataan yon, honestly speaking, ay marami po mga kabataan yon, very much preoccupied kayo sa mga iba-ibang bagay. That's right. Na you just come to church para to show up for an attendance. Pero ang totoo niyan, while on church, hindi kayo nakakapag-concentrate sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ayaw niyo yung programa ng church. Bakit? Kasi mas mahalaga yung iniisip niyo kaysa sa yung pakikinig niyo ng salita ng Diyos. Eto yan. Ang tanong ko po ngayon sa mga kabataan, sino kaya ang nasa laman ng isipan mo while you are on church? At bakit ang pinili mong position o pinili mong lugar ay doon po sa yung bang natatanaw mo yung ulap, natatanaw mo yung labas, natatanaw mo yung nature, yung bang ganon. Sino kaya ang nasa isipan mo o ano kaya ang laman ng isipan mo sa oras na yan? So hindi ka kasi, pag yung isipan mo ay talagang nakafocus yan, para po sa Sunday, hindi ka dapat uupo doon sa lugar na yon. But rather, maghanap ka ng upuan mo para makapakinig ka totally ng salita ng Diyos. So when you come to church, young people, concentrate. Yun yung dahilan kung bakit kayo pumunta ng church. You concentrate on the preaching of the word. That's You right. concentrate sa lahat ng programa ng church. Ano po, bawat bahagi ng service po natin, napakahalaga po yan. Mula po sa opening prayer hanggang doon sa closing prayer, lahat po yan ay mahalaga. Walang dapat itapon, walang dapat hayaan. Ano po, dapat ito ay maitanim sa puso at isipan ng bawat kabataan na ang opening prayer ay mahalaga, kasing halaga yan nung mga awitin. At yung awitin, napakahalaga, kasing halaga yan ng Sunday school. At yung Sunday school, napakahalaga, kasing halaga yan ng main preaching. And so on and so forth. Okay? So don't be preoccupied. Ibig sabihin yan, huwag yung hahaluan ng anumang bagay yung isipan ninyo. Right. But rather, punuin nyo ng kaisipan na uuwi ka na meron kang makukuha na aral o reminder o instruction mula sa salita ng Diyos. That's right.
And another thing na makikita nyo po rito, yung bang the attitude is showing of no interest. Wala siyang kainti-interest. Kasi pumunta lang doon siguro para, sabi niya kasi, andun yung, sabi ng Biblia, andun yung mga disciples. So sabi niya, siguro yung bang attitude ng kabataan minsan na para sa kanila at hindi para sa akin. Now, remove that attitude. Ano po? Kasi kung gaano kahalaga yung pagtitipon din para sa mga disciples ng Panginoong Hesus Kristo, kasi ang crowd po ni Paul at that time were the disciples, ang sabi ng verse number 7. So kung ang disciples, they were there, andun sila para makinig ng salita ng Diyos, ganun nila pinapahalagaan yung pagtitipon na yun. So, huwag nating i-disregard, mga young people, don't disregard yourself at sasabihin ninyo na para lang sa mga usher yan, para lang sa mga Sunday school teacher yan. Hindi. Ang salita ng Diyos is for everybody. Para sa lahat ang salita ng Diyos. So, ang problema kasi, kung minsan, pag nakapakinig ang mga young people ng yung unang saltada pa lang na mensahe, the attitude ay naiinip na kayo, tatanungin nyo na kung anong oras na, titignan ninyo yung laman ng bag ninyo, kung minsan kukut-kutin ninyo yung buhok ninyo, kung minsan, kung wala pa yung, before the pandemic, nilalaro niyo yung cellphone ninyo. So, it is the sign na wala kayong interest sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung minsan pa nga, ito yung nakakalungkot, yung kasama ninyo was prepared. Yung kasama ninyo, andun yung willingness niya na may bigyan ng instruction mula sa salita ng Diyos. Pero since na hindi ka kasi interesado, nagugulo ngayon yung katabi mo. Dahil kinakausap mo, tinatanong mo kung anong oras na, mga bagay-bagay na hindi dapat ninyo pag-usapan, kinakausap mo siya sa bagay na yan. So, imbis na yung kasama mo ay makatanggap ng blessing mula sa salita ng Diyos, ikaw ngayon ang nagiging dahilan para uuwi siyang empty. Bakit po? Because wala kang interest eh. Hindi ka nagpakita ng interest sa pagpunta ng church. That's why, ano po ito? Nag-cause ka ngayon ng trouble doon sa kasama mo o sa katabi mo. Umuwi siya na imbis na meron siyang dalang-dalang blessing mula sa salita ng Diyos, umuwi po siyang empty. Yeah. Okay? Now, tignan niyo po ito. Yung kwento po kasi ay magdamag until midnight. And then, sabi po ng Bible sa verse number 11, and talk a long while, even till break of day. Okay? Tignan niyo po ito. Ngayon, kung ilalagay po natin sa panahon po natin ang mga kabataan yon, with regards to yung attention span, kung minsan, madali kayo mainip. Yeah. Lalong-lalo na dito sa church na pinag-uusapan natin. Yeah. Samantalang pag-uwi ninyo, kahit maglaro ka ng 6 na oras, hindi ka naiinip. Yeah. Di ba? Kung kakausapin mo yung girlfriend mo, kakausapin mo yung boyfriend mo, wala nang katapusan. Pero bakit dito, sa pakikinig ng salita ng Diyos, nililimitahan mo yung sarili mo sa 5 minuto, 5 minutes, okay na, 10 minutes, okay na. It just show na wala kang interest sa pagpunta mo ng church. At iba yung motibo mo when you go to church. So, if you are talagang seryoso ka sa buhay mo bilang isang Kristiyano, you should come to church prepared. At yung mind mo is focused. Focus sa ano? Pakikinig ng salita ng Diyos. And then you show interest. Ano po? You show interest. Halimbawa, showing interest, mag-amen ka. By the way, mga young people, hindi po corny sumigaw ng amen. Hindi rin po corny na magtaas ng Biblia. That's right. Ano po? Walang kakornihan sa yung ginagawa po natin na worship po natin every Sunday. Hindi po nakakatawa yan at hindi dapat pagtawanan. Ito lang yung pagpapahayag ng mga tao kung gaano nila kamahal ang salita ng Diyos at kung gaano nila mahal ang totoong Diyos. So, when you come to church, ano po, maghanap ka ng upuan kung saan ka directly tatamaan ng salita ng Diyos. It's good. I mean, hindi masasaktan ka,
Kasi ang alam ko, when you come to church, ang dahilan kung bakit ka pumunta ng church, kasi kailangan mo ng salita ng Diyos. So Yeah. normal lang na talagang tamaan ka. Kasi kailangan mo ng salita ng Diyos. Okay? Find a place. Find a place. Huwag mong itatago yung sarili mo sa church. Danas ko po yan. Nangyari din po sa akin po yan. To tell you honestly, ano po, kasi nung una kong nakapunta ng church, parang yung bang sabi ko, ako yata yung pinapatamaan. So dumating yung point, alam niyo po ba na doon po sa second floor, nagtatago rin po ako sa likod ng poste. Kasi ang akala ko, ako yung pinapatamaan. Pero na-realize ko na ganun pala kahalaga yung salita ng Diyos. At alam niyo ba mga young people, yung preaching na yon na tinataguan ko at iniiwasan ko, yun po ang mga mensahe na nagbago ng buhay ko. Yun po yung mensahe na nagbigay ng conviction sa akin. That's right. Na aayusin ko yung buhay ko. Kailangan Sunday, nasa church ako. Before Sunday, dapat handa na ako. Physically, mentally, spiritually, dapat yan ang gagawin ko. At hindi ko hahaluan ng ibang kaisipan while I am on church. I should focus my attention doon po sa preaching na salita ng Diyos. So, maliban po dyan, I think na meron po tayong pwedeng makikita po rito. No, aside from this, na nakita po natin, yung dahilan why he fell out of church is yung lugar. Okay? Now, another thing here is, ang sabi ng Biblia, verse 9, number 9 pa rin po, and as Paul was preaching, he sank down with deep sleep. Okay? Not an ordinary sleep. Hindi po nap, hindi rin po power nap. But ang sabi ng Biblia, deep sleep. So, para bang yung trend ngayon, ano po, pupunta ako ng church para makakuha ako ng malalim na tulog. Okay? Now, I believe, hindi na po ito problema ng mga young people po ngayon, but I believe, ito po, kung minsan, ay problema ng bawat member ng church. Ano po? Yung ano po yan? Tulog sa service. Yan. I believe na yung iba po sa inyo, sasang-ayon po kayo. Kasi sa haba nga naman, ang reason kasi natin, sa haba nga naman, biruin niyo po yun, until midnight. Tapos, nagsalita pa until break of day. So sabihin po natin, almost 12 hours na nagpipreach itong si Paul. Sino ba naman ang hindi makakatulog? But ang paniniwala ko po ay ganito. Ano po? Ang problemang ito ay may ugat po ito eh. Ang pagtulog po sa church, kapatid, ay problema. At hindi na po ito yung bang minsanan na lang. Kung minsan, it is now our habit. Ugali na po natin na pagpupunta tayo ng church, natutulog na lang po tayo, pupunta tayo ng church, yung bang kakanta lang tayo ng isang kanta, kakanta lang tayo opening song, ano po, tapos pagkatapos yun, during yung Sunday school, makakatulog tayo, and then magigising ulit tayo pag congregational singing na, kuminsan pag offering, sasadyay pa natin matulog, and then pag special number, gising na naman tayo, when it comes to preaching, tulog na naman tayo. So, problema po ito. At meron pong pinanggalingan po ito. Before it became a habit, I believe na meron po itong cause. Now, dito po sa root cause ng problema ito, na sabi nga po, huwag sanang sanayin ng mga kabataan na lalaruin ang church. Lalong-lalo na, huwag niyong lalaruin yung paghahayag ng salita ng Diyos. That's right. That's right. Huwag niyong tutulungan. Huwag niyong. Ako po magsasabi, ano po, dumating po yung time na ako po ay naging mess officer at kulang po kami sa tulog ni Brother Randy kasi kami po yung tagaluto. At the same time, Bible student po ako at classmate ko po si Brother Jao. Ano po? So kung meron mang nakakaramdam po ng pagod at puyat, isa po ako doon. That's right. Talagang ramdam ko po yung puyat eh. Kasi matatapos po kami ng trabaho alas 2 sa madaling araw. Tapos mamamalengke kami ng alas 4 na madaling araw. Tuloy-tuloy na po yun. Pagdating namin ng church, magluluto po kami. Tapos pagkatapos namin mag-almusal, doon lang po ako babalik ng bahay para magpalit po ng damit. Tapos balik na naman po ako ng kusina. So, dumating po sa point na talagang
danas ko rin po talaga yung pagod at saka yung antok. Pero since na ako po ay nasa unahan, kasi pinili ko po na ako po ay maupo sa unahan. Pinili ko po yun at pinag-pray ko po kung meron man pong lugar na pwede ko kung talagang ako po ay direct natatamaan ng salita ng Diyos. It should be in front. Amen. Dahil po, doon po talaga sa unahan. At nagkataon din po na isa po ako na tinalaga, nung ano pa po si Pastor Dexter, siya po yung head usher, tinalaga po ako na isang security. So, ako po talaga yung isa sa nakatutok po kay Pastor habang siya po yung preach. Alam niyo po ba na dumating po talaga sa punto talagang gusto ko po talagang ipikit yung mata ko eh. Sa sobrang bigat ng mata ko at sa sobrang pagod na nararamdaman ko, yung bang 5 minuto lang sana. 5 minuto lang sana. Yun ang hinihiling ko eh. Pero alam niyo po ba, iniisip ko rin eh, yung 5 minuto na yon, marami nang nabanggit sa si Pastor na aking na-miss. That's right. Marami na po siyang ibinigay na instruction na hindi ko nakuha. Kaya as much as possible, I have to stay awake. Kailangan ko po talagang gising yung oras po na yan. Ulitin ko po, hindi po, eto, biyaya lang po ng Panginoon, kaya ako po nasasabi sa inyo. Amen. Sa biyaya po ng Panginoon, maalala ko po, wala po akong service na tinulugan. Sa biyaya po ng Panginoon po yan. Sinusubukan ko po talaga na gisingin yung sarili ko every time na ipipikit ko po yung mata ko na gusto kong ipahinga. Pero nilagay ko sa sarili ko na mamimiss ko yung mensahe. Mamimiss ko yung instruction na galing sa salita ng Diyos. Mamimiss ko yung encouragement na galing sa pastor po natin. So I have to, may battle na nangyayari. It is the battle of the mind and when isa pa, the battle of the spirit and the flesh. Kasi when it comes to this battle, kung sino man ang kokontrol, the battle of the flesh and the spirit, kung sino man ang kokontrol sa mind, will always control the body. Yeah. Ngayon, kung minsan, yun nga the battle of the flesh, kasi ligtas po tayo, anak tayo ng Diyos, but yung flesh po natin, hindi po yan ligtas. Ano po? Kung minsan, nangingibabaw pa rin po yung flesh po natin. At ang totoo niyan, kung magiging tapat po tayo sa sarili po natin, maging honest tayo sa Panginoon. Ano, maraming times na nananalo yung flesh po natin, Amen. laban po sa spirit. That's right. Ano, to the point na yun nga, yung simula, pinili mo, doon po sa window. And now, wala ka ng interest, tutulugan mo na yung pangalan ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po, thoughts o yung mind, ano po? The mind produce action and the action produce habit. And the habit will now become lifestyle. Okay? Nagsimula yan sa okay? Wala tayong interest sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga, pag nagpipitch na si pastor, nagagawa pa natin tulugan sa ganun kalakas ng boses at ganun kaganda ng mensahe ng salita ng Diyos. I mean, I'm speaking with you young people. Ano po, huwag nating uugaliin, nasabihin natin na, para sa kanila lang, hindi kasi sila yung involved sa ministry. No, ilagay mo yung sarili mo lagi na ikaw yung kailangan makapakinig ng salita ng Diyos. That's right. You put yourself in a place na sabi nga maganda na ikaw yung tinatamaan para sa'yo. Okay? Ngayon, hindi rin po ito sa kung tawagin po natin, pagbubuhat ng bangko. But since na meron po akong goal sa buhay, sabi ko, nag-enroll po ako sa Bible School for one thing. Magpapastor po ako. Ano man ang mangyari, magpapastor po ako. Amen. Yun po yung goal ko eh. Okay? Ang totoo niyan po, nag-enroll po ako, unang-unang enrollment ko was ACE. ACE po ako nun eh. But, pinag-pray ko, sabi ko, gusto ko yung bang ginagawa nung yung nakikita ko yung mga BSIT. So from ACE, sabi na, bumaba ka ng BSIT. But I think hindi ako bumaba ng BSIT, kundi tumaas po ako sa BSIT. That's right. Ano po? And then yung goal ko niyan, yun po ang naging dahilan kung bakit po itinanim ko po sa isipan ko na bawat mensahe na mapapakinggan ko, sino man ang tatayo sa likod ng pulpito para sa akin. Amen. Itinanim ko po yan. Sino man ang tatayo, hindi man si pastor, sino man ang magpipreach sa Sunday school man yan, o sa morning service, o sa afternoon, o sa Wednesday service, I see to it na para sa akin. Kaya pag nag-amen ako, para sa akin yun. Hindi para sa iba. Para sa akin po yan. Amen. Ano po?
Nagsimula po yan because I fixed my mind. Ano po? I fixed my mind na ito yung dapat na action ko. Yeah. And this action will be my habit. And din yung habit ko na yun na po. Kaya every time po na merong tatayo sa pulpit ko, I always listen. Ano man yung pagod ko, ano man, sabi nga po sa inyo, ano man yung pagod, ano man yung puwet ko, I see to it na hindi ko mamimiss yung service. Hindi ko mamimiss yung preaching ng salita ng Diyos. Mga young people, tinuloy po ito. Kung si Eutychus po fell asleep, I believe na yung battle was won by the flesh. At ito po ang number one na kalaban po ng mga kabataan yon. Narinig ko po yung tinuro po ni Pastor Louie noon. The problem with the young people po ngayon, ano po, ay mahilig po tayo sa kabunduhan. Or di kaya, nakababad po, we are hooked, or you are hooked up with worldliness. Yun na po yung, yun po yung, alam niyo po ba, yun po ang plano ng dyablo sa buhay ng mga kabataan yun. Apo. Ang plano ng dyablo sa buhay ng mga kabataan, ilayo kayo sa Panginoon. Sirain ang relasyon ninyo sa Panginoon. So dahan-dahan, binibigyan kayo ng maling kaisipan. Ilalagay po tayo sa isang sitwasyon na iisipin natin na hindi mahalaga ang salita ng Diyos, hindi mahalaga ang Sunday, hindi mahalaga ang Wednesday. Ano ngayon ang ilalagay, i-introduce ng Diablo sa atin? Kamunduhan. Worldliness. Sabihin natin, total, hindi naman ako kita ni pastor. Di ba? Yung mga ganyan, di ba? Yeah, it's good. Total, hindi naman ako kita ni Sir Jao. O, di ba? Total, hindi naman ako kita ng area leader ko. O, di ba? Pangalawa, total, hindi naman alam ni pastor. Total, hindi naman alam ng area leader. Hindi man to alam ni Sir Jao. Pero tandaan niyo po, mga young people, hindi man kita ng tao yan, kita ng Diyos yan. That's right. Wala tayong pwedeng itago. Wala tayong pwedeng ipagmayabang sa Diyos. Ano po? Now, don't be a victim. Ano po? Dalawa lang po ito na very simple na mensahe. But I think na marami pong nabibiktima ng mga young people. Ano po? Since we are living in this world, wicked world po ito. At ang sabi ng Biblia, it is growing worse and worse. Yung kahapon, ano po, iba po yan sa ngayon. Mas worse po yung ngayon kaysa kahapon. And by the way, bukas, expect mo na worse pa rin. Hindi na po gumaganda ang sitwasyon po natin. It is becoming worse and worse and worse. Yeah. Okay? So, ang world na iniikutan po natin, huwag nating asahan na dadalhin tayo sa maganda. Huwag nating aasahan na yung world, yung bang tuturuan tayo ng magandang asal. Huwag nating asahan yan. The only institution na maaasahan po natin para maayos ang buhay po natin is the church. So, kung pipiliin nyo mga young people, saan kayo mabubuhay ngayon? Sa world o para sa Panginoon? Piliin nyo lagi ang church. Don't you ever think of quitting or getting out of church. Kasi kung minsan, yung bang ang dating sa mga kabataan, masyadong personal, magpasalamat ka kung pinipersonal ka. Ibig sabihin yan, may nakikitang pagkakamali sa'yo. Kaya ka kinakausap, kaya ka binibigyan ng instruction. Right. Kasi meron kang namimiss na bagay sa buhay mo. Ano yan? Yung mabigyan mo ng glory ang Panginoon. Man. Yung mapasaya mo ang Panginoon. By the way, alam mo ba yung people? Hindi mahirap pasahin ang magulang mo kung marunong ka magpasaya sa Panginoon. That's right. Pero kung hindi mo kayang pasahin ng Panginoon, I doubt kung mapapasaya mo ang magulang mo. Okay? So kung meron ka mang pipiliin na lugar para maging maayos ang buhay mo, choose your church. That's right. And then huwag kang aalis. Sabihin natin, pandemic kasi sir, hindi ako makapunta ng church, hindi ako makapakinig ng salita ng Diyos. Alam mo, mga people, magpasalamat tayo sa church. Kahit na may pandemic na ganito, ang church nagpapatuloy. Nakita niyo ba yung programa ng church? Hindi kayo makapunta ng church, pero yung church pupunta sa inyo. Yeah, that's right. Ganun kayo kamahal ng church. That's right. Kaya wag yung ibabarter yung sarili niyo sa kamunduhan. Take it from me. Take it from me. Sabi nga po sa inyo, I have a testimony.
na hindi ako naging magandang kabataan ng panahon ko. Yeah. Lumaki ako na basagulero, lumaki ako na adik, lumaki ako na pasaway. Kasi bakit? Hindi ko pinili yung church eh. Ang pinili ko ay yung kamunduhan. Huwag niyo sasabihin na, ay, kasi ganito, pastor ka rin, kasi nasasabi mo, hindi sa dahil sa pastor po ako. Naranasan ko po yan, at yung karanasan po na yan po ay hindi naging maganda sa akin. Alam nyo, sa totoo lang, mga young people, ang blessing dito ay yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Man. Nilabas ako ng Baguio, I believe, na para mabuhay. Kasi kung tumagal ako sa Baguio, patay na po ako eh. And then sa Manila, alam niyo po, of all the places na paglalagyan sa akin ng Panginoon, sa Manila, may bahay naman po kami doon sa Pamembo. Bakit pa sa Apubay? Di ba? That's right. Ano ang meron sa Apubay? That is the church. Amen. Inilapit ako ng Panginoon sa church. At mula nung napunta ako ng church, the first time na pumunta ako ng church, sabi ko, ayokong pitawan yung kamunduhan ko. Mahal ko yung kamunduhan ko eh. Mahal ko yung bisyo ko, mahal ko yung ginagawa ko sa kamunduhan. Pinagpalit ko yung church sa kamunduhan. Alam niyo ba, lalong naging malala ang problema ko. Lalong lumala ang bisyo ko. But, salamat na lang po sa Panginoon. Binigyan niya po ang tamang kaisipan. Amen. Pumunta ng church, at mula nung nakarating po ako ng church, hanggang ngayon, wala po akong balak na lumabas. Amen. Wala po Amen. akong balak na umalis. Hindi ko po ipagpapalit ang church sa kamunduhan. Amen. Nasasabi ko po yan kasi ako po, nung kabataan ko po, naranasan ko po ang kamunduhan. Pinagulong-gulong po ako ng kamunduhan na sinasabi ko sa inyo, walang dinulot sa akin po yan. So, sa pagtatapos po natin, since dito po sa pangyayaring ito, we have to decide, kailangan mga young people, you have to make a decision always. At yung sinabi ni Paul dito po sa Philippians, chapter number 4, very common po ito, Philippians chapter number 4. Yung sinabi niya po rito sa verse number 6, be careful for nothing. Ano po yung nothing nito? Ito yung mga walang kwentang bagay, ito yung mga bagay-bagay na magpapalayo sa Panginoon. Pero meron siyang reminder doon po sa mga kapatiran sa Philippi, doon po sa verse number 8. Ito magandang sinabi niya, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good, of good report, if there be any virtue, kabutihan, kung meron man itong kabutihan, I believe, lahat ng sinabi ni Paul may kabutihan. Yeah. So, anong gagawin mo? You think on these things. Ito ang dapat ilagay sa isipan. Mga young people, think on these things. Huwag niyong i-disregard po ito. That's yung right. talatang ito. That's right. Ano po? Pangalawa, ang sabi niya sa verse number 9, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do. Okay? So, narinig, napakinggan, at naging kapakipakinabang, ang sabi niya sa dulo, ito yung gawin. So, if you are being tempted ng jablo, na huwag ka munang mag-church kasi, di bale, pwede ka naman mag-online, pwede mo naman panoorin huwag ka na mag-live, may replay naman eh. Alam mo, ganyan yung ano ngayon eh, ganyan yung trick ng jablo ngayon eh. Alam mo? That's right. Kasi, That's right. ang problema, tulog ka pa. Nung nag-preach si pastor, tulog ka pa eh. That's So, right. ang nasa isipan mo, di ba, may replay naman. Papanoorin ko na yung replay. Alam mo, dinadaya ka ng jablo. Yeah. Dinadaya ka ng jablo, That's kaibigan, right. kapatid. Ang service natin, hindi nagbago yan. It falls on a Sunday and the same hour. Hindi nagbago yan. Ang jablo, uulit-ulitin yan, papaalala sa'yo. Sasabihin niya, sige, matulog ka muna. Kaya nga, napansin mo, mga young people, instead na matulog ka ng Sunday na maaga, anong ginagawa mo? Nagpupuyat ka. Yeah. Kasi may dahilan ka na may replay naman eh. May replay naman. Okay. Hindi po nagbago. Ulitin ko po yung people, hindi nagbago ang oras ng preaching natin. That's right. So, magpakita ka ng interest mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. You watch yung live stream ready. And then you focus on listening. Kahit na live stream yan, Yeah. salita pa rin ng Diyos yan. That's right. Kasi That's kung minsan right. sinasabi natin, live stream lang naman yan eh. Tapos ganito ganyan.
Kapatid, ano pinagkaiba ng live stream at saka sa live? Wala ka lang doon. Wala yung proseso mo, pero pareho pa rin po yan. At yung reminder sa atin, every Sunday, napakahalaga po yan. So young people, you have to make a decision whether you want to fall out of church or you would rather stay in church. Ulitin ko po, wala pong magandang itutulot ang kamunduan sa inyong mga kabataan. Dahan-dahan kung ang araw-araw, it becomes worse and worse. Mas lalo ang jablo. Getting worse and worse ang jablo. Kasabay ng kamunduhan po yan eh. Pero ang Panginoon, hindi nagbabago yan. Amen. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Minahal tayo ng Panginoon noon, ganun din po pagmamahal sa atin. So ang reminder dito, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, think on these things. That's right. At anuman yung nakita natin at narinig natin, alam nyo, ako ipapasalamat sa Panginoon. Medyo personal po ito. But alam ko po mahal ako ng pastor natin eh. Personal po alam ko po mahal po ako ng pastor natin eh. Ano kung bakit? Kasi lahat ng preaching niya para sa akin. Wala akong tinatapon dun eh. Wala akong iniisip na yung sasama ang loob ko, mag-gada ako kay pastor. Parang taktiko po yan eh. Walang tatay na magtutulak sa anak para gumawa ng masama. At higit sa lahat, walang tatay na matutuwa pag yung anak gumagawa ng masama. That's right. Apo, lahat ng sasabihin ng tatay, ikabubuti at kakaayos ng anak. Yeah. Okay? So, mga young people, I hope na sa maikling oras po natin, tandaan niyo po, it is your choice to fall out of church or to stay in church. Amen. Salamat po, Sir Joe. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat Yes, po. sir. Pero, thank you po, Pastor Bernard. Sir Bernard, so sa madalit sabi po, bago po tayo magtapos, gusto ko lang po marinig nila ito. Sa madalit sabi, ang ganda po yung sinabi nyo kanina eh. Ang pinaka magbo-boil down pa rin po tayo, Pastor Bernard, sa talagang mindsetting mo, di ba, Pastor Bernard? Nasa mindsetting lang talaga tayo. Katulad ng sinabi kanina ni Pastor Bernard, mga kapatid, ay maliwanag po yung sinabi niya na nung sinabi niya po sa atin na unang-unang punto siya, si Eutychus is not in the right place. See? He is in the wrong place at dapat sa tamang panahon sana, nandun siya sa tamang lugar, wala siya doon sa tamang niyang kinalalagyan. Kaya nga, yan ang nagiging problema natin ngayon, young people eh. Maraming mga young people ngayon, lalo na ngayon, wala na kayo sa main building. Wala na kayo sa church building. So, the question is, ano ang position mo every time? I'm not talking about literal yung position ng pangangatawan. Ano ibig sabihin? Ano ang kalagayan mo every time na magkakaroon tayo ng service? Are you in the right place? You see? Are you in the right place? Sabi nga ni Pastor Bernard kanina sabi sa atin ni Pastor Bernard, dumadating sa punto na pupunta kasi siya, nagtatago siya. You see, nasa likod siya ng poste sa second floor nung hindi niya pa kasi hindi na nalalaman ng iba, may mga columns pa natin yun sa second floor sa gitna, lalo na kaya makakatago pa sa poste. You see? Pero ngayon kayo, saan naman kayo nakatago? Habang yung pamilya niyo nasa sala, nakikinig sa live stream, baka kayo naman ang nasa kwarto. Yes, so wala talaga kayo matututunan yan. At tandaan nyo, young people, maliwanag yung sinabi sa atin ni Pastor Bernard kanina. Preparei-prepare mo lagi yung sarili mo. Isipan pa lang. That's a good, na marami po salamat doon. Pastor Bernard, sinabi niyo po yun. Friday pa lang, the best preparations Friday pa lang. Alam mo, sinasabi ko rin po yan sa mga full-time na kalalakihan dito pag Sabado, pag magpe-pray kami. Dapat i-fix kaagad natin yung sarili natin. Tomorrow is Sunday. Sunday is the Lord's Day. So, ang araw na yan, bagamat araw-araw bilang sa full-time staff, may ginagawa kami para sa Panginoon. But again, yung Sunday, yan na yung tinuturing nating gathering, commitment natin sa Diyos. Even sa inyo, yung mga young people, listen to this. Send nyo na yung mind nyo na may tatanggapin kayo mula sa Panginoon. Actually, sa totoo nga lang, Pastor Bernard, di mo ba, halos araw-araw na tayong may tinatanggap mula sa Panginoon. Yeah. At talagang nag-uumapaw tayo sa blessings na tinatanggap natin sa Panginoon. Kasi meron sa mga area, meron pa itong Baptist lunch mula Tuesday hanggang Friday na to. Tapos meron pa sa mga areas, o may mga katulad pa ninyo na nagiging speakers namin. Tapos meron pa kami Sunday and Wednesday service. So iisipin talaga natin, talagang sobra-sobra. All we have to do is really have a good mind setting. Lalo-lalo na sa inyo young people. Lalo-lalo na sa inyo young people. It's because, alam nyo, kaya tayo sinisingle out, kaya kayo nasisingle out, whether we accept it or not. Sabi nga ni Pastor Bernard, wala naman sa ating malakas. But again, what I'm saying is, young people, you have to accept the fact that you are still on a stage na kailangan nyo ng guide onto your maturity.
You see, lahat naman tayo nangangailangan ng spiritual guide. But as far as marami kayong experiences na hindi pa na-experiences hindi nyo pa na-experience na mga na-experience ng adults. That's why you really have to learn. Lalo na mula sa mga pastors, katulad nilang Pastor Bernard, yung kanilang Christian experiences in life na hindi nyo pa napagdadaanan, na maaaring daanan ninyo, you really have to accept the fact that you really need a spiritual guide, a spiritual leader for your spiritual maturity. You cannot take away that fact. It could be your parents, it could be your area leader, it could be, of course, it will be our pastor, you see, it will be your young people leader, you see. Kaya nga po, huwag niyong aayawan yan. Wala namang dinesign sa simbahan na makakasira sa kristyanong buhay natin eh. You see, kaya maganda yung sinabi ni Pastor, naalala ko yung Pastor Bernard eh. Si Pastor Bernard niya, nagkasalubong kami nito, nagsisimba na siya sa church, lasing pa eh. Oh, you see? Kaya meron sinasabi ko, pero sino naman nagsasalita sa atin yun, si Pastor Bernard. Kaya yung people, tanggapin natin yung salita nito, not only because may ganong experience si Pastor Bernard, but tandaan niyo po, Pastor Bernard is already a pastor of a church. Nilagay siya ng Panginoon. Ganda ng testimony niya. Talagang inilapit siya sa kanya ng Panginoon. May plano sa kanya ang Panginoon. Then ginol niya. Yung goal ni Pastor Bernard ay nakaayon sa plano ng Panginoon para sa kanya. The same thing na tandaan nyo, young people. Mag-goal kayo sa buhay nyo na nakadesign magsasang-ayon sa disenyo o sa plano ng Diyos sa buhay ninyo. Para everything will be good. The only key to spiritual maturity ay yung sinasabi kanina ni Pastor Bernard, young people, kailangan ayusin. You should always be intellectual. You should always be intellectual. And the only tool that will help you be intellectual in your Christian life is the Word of God and also the preachings, the messages that you'll be hearing from every preachers, from every pastors na naririnig po natin sa ating simbahan. I hope, young people, again, Pastor Bernard, thank you very much for being a part of our program ngayong tanghali po ito. And again, young people, I believe na kayo po ay pinagpala mula sa napakinggan natin kay Pastor Bernard. Of course, marami ako nakikita dito na thank you kayo kay Pastor Bernard. And lagi tayo dapat nagpapasalamat sa mga nagpapakain sa ating spiritual. And I believe na busog kayo, young people, sa chef na naghahanda para sa atin sa tanghaling ito. Alright? And again, of course, ay maraming salamat, and don't forget, later on, meron pa po tayong service. And bago tayo magtapos sa ating programa, The Baptist Lunch, we will always give our salute to the frontliners dahil patuloy silang nandiyan dyan to serve the country and to serve for us. And here's our salute for the frontliners. Kamamahal kong bayan, bakit ka nagkaganyan? Langit mong inaasahan, lupa ang binagsakan. Di ka na nga makaahon, patuloy pang nababaon. Kay taas ng iyong lipad noon, ba't gumagapang ka ngayon? Pinakamamahal kong bayan, ano nga bang dahilan? Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa pighati lumalaganap, gumuguho ang pangarap. Kung sino-sino ang tinawagan, Diyos pa ang inalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Kung nagkakaisa'y muli, mabubuo ang pangarap, at nang minsan pang muling magapos ang paghihirap. Bigis natin panalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas.
pinakamamahal kong bayang Pilipinas. Pinakamamahal kong bayan, ano nga bang dahilan? Sa kabila ng pagsisikap, bakit pa rin naghihirap? Sa pighati lumagalganap, kumuguho ang pangarap. Kung sino-sinong tinawagan, Diyos pa ang kinalimutan. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Kung nagkakaisa'y muling nabubuo Para po sa ating lahat, again, maraming po salamat sa pagsubaybay niyo po sa ating The Baptist Lunch. And do not forget our service later, and we will still have blessings that awaits for us. And let's continue to be faithful on attending services. Let's get excited. Thank you for tuning with us. And again, this is The Baptist Lunch. In behalf of our Pastor Hill, God bless you all, and we love you. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, pinakamamahal kong bayang Pilipinas, natatangi ang daan patungong bukas. Kung nagkakaisa'y muling mabubuo ang pangarap, at nang minsan pa'y muling magapos ang paghihirap. Bigis natin panalangin sa isang Diyos natin, manumbalik sa Kanya hanggang wakas. Pinakamamahal kong bayang Pilipinas, pinakamamahal kong bayan Pilipinas.